Ayan, naririnig po ba ako? Naririnig naman. So, ayun, good afternoon po sa bawat isa at pasensya na sa ating delay. Pero, ayun, mag-share screen po muna ako. Ayan, nakikita naman po ng bawat isa, di ba? Heart react naman. Ayun. So, ito na. Akin nang sisimulan ang aking demo. Magandang araw sa inyo, Grade 8 Diligence, at ako po nga pala ang inyong teacher ngayon na si Teacher Sheldine. Ayan. So, bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, next naman, darako naman tayo sa ating mga alituntunin. May maaari bang magbasa? Ayun. Si Maria. Sige, Maria, pakibasa nga lahat. Monday and Wednesday. Mga alituntunin. Una, maging magalang. Pangalawa, iwasan ng all cups. Pangatlo, impit ng mic kung hindi pinagsasalita. Pang-apat, laging i-on ang camera sa buong talakayan. Panlima, gamitin ng raise hand feature bago magtanong o sumagot. Pang-anim, gamitin ng mas long comment box. Pang-pito, ipasa ang gawain sa tamang oras. Pang-walo, makibahagi sa talakayan at manatili sa gawain. At pang-puli, sundin ang instructions ng guro. Ayun, naintindihan naman lahat, di ba? So, isa sa mga alituntunin natin ay mag-open ng camera sa buong talakayan. So, ini-encourage ko ang bawat isa class na i-open ang kanilang mga camera at makipag-participate sa aking talakayan. So, pa-open naman ng cam, class. Andyan ba ang lahat? Para makita naman kayo ni teacher. Yan. Yan. Thank you, Miguel, and thank you, Maria. Sige, open pa ang iba. Thank you, JD. Thank you, Marie. Kapag open ang cam. Meron pa po ba? Sige, class, pwede pang paki-open ang cam. So, mag-open kayo ng cam hanggang sa matapos ang ating klase. And kapag may tanong o mga kasagutan, or gusto kong sumagot, magtaas lang ng kamay or mag-raise hand. So, yun. Next naman, may maaari bang magbasa ng unang layunin? Sige, Miguel. Naririnig po ako, teacher. Yes, naririnig ka. Okay po. Mga layunin. Sa pagtapos ng klase, ang mga mag-aaral ay inaasahan na A. Nalalaman ang mga sanhi, pangyayari, at pagbabagong dulot sa unang digmaang pandaigdig. Thank you. And Napapasin. Miguel,
For the last part, for the last objectives, pakibasa. Ayun, thank you, Miguel. Jovel, pakibasa nga ang last objectives. Si nakagagawa ng mind map ng mga sanhi, pangyayari at pagbabago dulot ng unang digmaang pandaigdig. Ayan. Thank you, Jovel. So, bago tayo magsimula, darako tayo sa ating icebreaker or panimulang gawain. So, let me stop my screen. Ayan, nakikita naman. Ayan. So, para sa ating gawain, ang gagawin nyo lang ay huhulaan nyo kung ano yung naririnig nyo. Ready na ba? At kapag alam mo yung sagot, pwede tayong mag-raise hand button. Ready na? Pwede bang makahingi ng heart react or any reaction dyan? Yan. So, for the first one, yan. Yan, narinig nyo naman. Miguel, sige. Ano sa tingin mo yung Ano sagot? po? Barilan at putukan po. Parang gera po sila. Barilan nga ba? Yung next naman, narinig mo. Ano kaya ang sagot dito? Sige, JD. Ano po, teacher? Rinig po ba ako, teacher? Yes, JD, rinig ka. Ano po, mga bomba po. Tunog ng Mga bomba. bomba. Tama nga, mga bomba kaya? Tingnan natin. Tama. Then next. Galing nga. Alam yung mga sound sa latang. Ayan naman, ano kaya yan? Sige, Jobel, sa tingin mo, ano to? Tunog po ng mga kanyang, teacher. Tunog ng mga kanyon. Tunog ba ng mga kanyon? Tingnan natin. Next. Narinig ba ng maayos or gusto niyang ulitin pa? Sige, pakinggan natin ulit. May narinig nyo ba? Kung ano yon? Oh, wild guess. Sige. Sino yung may gusto? Sige, JD. Ano po? Tunog po ng mga tangke or sasakyan po pang militar. Tunog ng mga tangke o sasakyan pang militar. Tingnan natin. Tama! Tunog nga ng mga sasakyan pang digmaan. Next naman, for the last. Ano kaya ito? Gusto nyo pang ulitin or narinig nyo naman? Sige, ulitin natin.
Wild guess, sige. Sige, Maria. Tunog po ng pagguho ng gusali. Pagguho ng gusali. Meron pa bang ibang sagot? Wild guess. Bukod sa pagtunog ng mga gumuguhong gusali. Ano pa? Gusto niyo pang pakinggan ulit? Sige, go. Ano sa tingin yung sagot? Sigawan po ng mga tao sa digmaan. Sigawan. Paano mo nasabing sigawan yung narinig mo? Pwede bang explain mo bakit yun yung nasabi mong sigawan? Base po dun sa napakinggan, may mga may mga tao pong parang nagsisigaw na nagkakagulo po. Sige, tignan natin kung tama yung sagot ni Jovel at saka ni Maria. Yan, ang tamang sagot ay tunog ng mga taong sumisigaw sa digmaan. Ngayon naman, meron naman akong mga katanungan. Ano naman yung napansin nyo sa mga tunog? Sige, maaari bang sumagot? Miguel? Ano po, nakaka-alarma po sa tenga. Sakit po sa tenga. Nakaka-alarma sa tenga? Tapos parang may mga nasasaktan po kada po malalakas na tunog. May mga nadadamay po mga tao. Tama, no? Kasi kapag may mga sumasabog, may nadadamay na tao. At kapag nandun ka sa mga pangyayari na yon, matatakot ka, di ba? Sige, ano naman yung naramdaman nyo nung narinig or napanood nyo yung mga tao sa video na yon? Sige, may maaari bang sumagot? JD. Ano po, nakaramdam po ng takot kasi sa lugar po namin may mga nangyari na po ng barilan. JD, matanong ko, saan ka ba nakatira? Sa sa Cavite po. Kaya pala no? Pero, tama no, nakakalungkot at the same time nakakatakot, lalo na kapag nandun ka sa pangyayari na yun, kahit sino matatakot kasi maraming pagsabog, maraming mga nagbabarilan. So, last question, kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na may kaguluhan, anong gagawin mo para maligtas ka? Sige, maaari bang sumagot ang bawat isa? Sige, Maria. Teacher, kung ako po yung nandun sa ganung sitwasyon, maaaring hahanap po ako ng isang lugar na ligtas kung saan hindi po ako madadamay or kahit po magkakaroon ako ng protection sa nangyayaring digma. Kung ikaw yung nasa digmaan, no, hahanap ka ng pwesto o lugar kung saan mas safe para hindi ka madamay sa kagulo. Sige, Mix, ikaw. Mix. Ikaw, Mix. Hello po. Ayan po kasi yung kinakatakutan ko po Parang kung ako man po magpapanik na po ako sa putukan ng baril. Tapos hindi ko na po alam kung saan po ako pupunta. Baka humawak na rin po ako ng baril, makikipagbarilan na rin po ako. Nako, Mix. Makikipagbarilan ka kapag nandun ka sa may Pero no, dapat hangga't maaari, ang dapat gawin natin, no, pumunta tayo sa lugar kung saan tayo mas ligtas. Nako, ikaw, Migs, ha? Sige, tapos na tayo sa ating activity. Ngayon naman, darako naman tayo sa ating pagtatalakay. Sige, share ko lang ang ating screen. Ayan.
So ngayon, ang tatalakayin natin ay patungkol sa unang digmaang pandaigdig. Parang boring, no? Kasi about history. Parang kahit sino naman yata, parang history ba to? Pero tatalakayin natin ang sanhi, mga pangyayari at pagbabago ng unang digmaang pandaigdig. So sa sanhi, meron apat na sanhi ng unang digmaan. Ito ay militarisasyon, alyansa, imperialismo, at nasyonalismo. So, pag sinabi namang militarisasyon, ito naman yung paniniwala ng isang bansa na magpapalakas sila ng puwersa or magiging agresibo sila sa mga kagamitang pangmilitar, hindi lang sa kagamitang mga weapons, pandagat, kundi panglupa. So, kapag may militarisasyon, no, for example, yung ngayon, no, for example, yung ibang bansa is bumibili ng mga kagamitang pandigmaan or ano, 'di ba kapag nababalita yun, naa-alert tayo na halas itong bansa na to bumili ng ng kagamitang mga pandigma, parang magkakaroon na ba ng digmaan? So isa yon sa mga sanhi or dahilan kung bakit nangyari ang unang digmaang pandaigdig. Next naman, ang alyansa. So, itong salitang alyansa, ito naman yung tumutukoy sa dalawang bansa or mga bansa na magkakaibigan o nagsusuportahan sa kanilang mga paniniwala, mga programa, or adhikain. Ang alyansa ay may dalawang pag-uuri. Tinatawag na Triple Alliance at Triple Entente. Entente ang basa dyan. Pero dati, ang tawag sa Triple Entente ay Triple Cordial. Yun ang tawag doon. So, pag Triple Entente, lagi nating tatandaan, binubuo to ng tatlong bansa. GIA yun. Germany, Italy, and Austria-Hungary. Tapos, sa Triple Alliance naman, ito naman yung pinapamunuan naman ito ni Otto von Bismarck. So, pag sinabi naman natin Triple Entente, ito naman yung pantay-pantay, yung pagtingin ng ibang bansa sa kanila, yung pantay-pantay lang yung pagkakaibigan nila. Pag Triple Entente naman, binubuo to ng, lagi natin tatandaan yung FIR. France, United Kingdom, at Russia or Great Britain kung tawagin, no? Kung mapapansin niyo to, tingnan niyo yung nasa mapa. Etong mga orange na to, ito yung mga Triple Alliance na tinatawag. Yung sa mga green marks naman, tinatawag naman silang Triple Entente. So next, ang imperialismo. Ang imperialismo, ito yung pagpapalawak ng kayamanan o power ng isang bansa sa pamamagitan ng pag-control or pag-occupy ng mga teritoryo ng ibang bansa. So sa imperialismo, may mga empire pala nung 1914 sa Europe. Kung nakikita nyo ba sa screen yung Russian Empire? Nakikita nyo naman. Ayan, ganyan kalaki ang empire ng Russia. May tinatawag din na German Empire and Austria-Hungary Empire at Ottoman Empire. So, napakadaming empire. Ito yung empire na may mga monarchy, mga ganon-ganon. At kung makikita nyo sa imperialismo, no, para siyang nangongolonize din ng ibang bansa. Kasi kapag ang isang bansa ay may malaking impluwensya sa ibang bansa, pwede niyang kunyari nagpapalitan kayo ng kalakal or mga produkto ng dalawang bansa na yun, no? Kapag yung isang bansa na yun ay may malaking impluwensya
sa inyong bansa, pwede kang makontrol ng malakas na bansa na yun. So, ang imperialismo para siyang octopus. Tas yung octopus, di ba na may malaki siyang ganon, may malaki siyang ulo. Tapos yung ulo na yun, yun yung powerful na bansa. At yung mga galamay niya, yun yung ginagamit niya to occupy, to grab something or to grab para makontrol or para makolonize yung ibang bansa. So parang ganun yung imperialismo. So next naman, panghuli sa mga sanhi ng unang digmaan ay nationalismo. Pag sinabi nating na nationalismo, di ba parang ang ganda pakinggan kasi nationalismo. Pero isa pala to sa mga naging sanhi ng unang digmaang pandaigdig. So pag sinabing nationalismo, ito yung masidhi or matinding pagmamahal ng isang mamamayan sa kanyang bansa. Pero ito rin, sila din yung, pag sinabing nationalismo, sila din yung naghahangad ng kalayaan na o freedom sa ilalim ng mga makapangyarihang bansa. Katulad ni Austria